Karambola sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, Statement. Tagal na natin. karambola. Balik tayo. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning, June 26, 2024. Nahuli tuloy tayo kung ano yung mga pinag-uusapan natin. Oo nga eh. Na-open up ka agad. Na-open up agad. Yung mga kalokohan ng mga... Ano yung motherhood na naman yan? Ano daw masabi? Choose harmony over strife. Sabi Nino. 33 business groups. Wow, alalim. Mabigat Anong to. konteksto ng kanilang Bakit? Ito, dahil nga dito sa nangyayari na. Ayaw ba ng harmony natin? Kaya inuutosan nila tayo. Parang Ayaw ba natin ng harmony? kulang daw, kulang. Ako lang. Masyado tayo na-involve dito sa mga salitaan na walang kabase-base. kahit na yung Cabinet nga nag-aaway. Archbishop Sok Villegas nga crush the head of the serpent. Ayan! Sabi niya. Yung China, they are enroaching into our Di ba? Hindi. Misunderstanding daw, sabi mag-grocery ni... naman sabi. Yung harmony should be within. Within the Ayusin nyo cabinet. muna. Ano ba? Hindi ba Baka kayo yun ang ibig nag-uusap? sabihin nila, harmony within the cabinet. Hindi. Tungkol China at saka Philippines eh. Kasi, sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, misunderstanding daw yun nangyari. No sa need West to Philippine Sea. invoke the mutual defense. Accident. It was an accident. Sabi naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, Hindi, totoo yan. anong misunderstanding? Anong Hindi accident yan. Hindi. Sinadya nila Sinadya yan. nila yan. Walang Now, one can misunderstanding imagine, dyan. gabinete to, isang gabinete. Tapos Senior officials to. Senior officials to. Baka yun na ibig sabihin ng Hindi, no? business groups. Oo. Kailangan may harmony Hindi sa ba kayo cabinet. pwedeng mag-abot-abot ng... Start. Isang mesa lang yan, di ba? Long table. Paano yan? Di lalaruin tayo ng China. Pag ganyan. Pag ganyan nakikita nila, maski sa loob ng cabinet, hindi kayo nagkakaintindihan. Parang yun din paglalaro ng mga pogo at saka ibang organized crime sa police. Sa pulis. Pinaglalaban-laban. Laban-laban nila. Ganun. Yan ang workout. Ngayon na, may lookout bulletin na raw laban kay Alice Go. Lookout bulletin nag-issue si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Immigration Lookout Bulletin Order, ILBO ang tawag po dyan. Para daw yan, bantayan siya. Baka makaalpas. Flight risk kasi siya. Nagiging ganun na. Ang tingin, tumakas. assessment ng... So hindi, kumbaga, bakit hindi kasuhan na agad? Parang yan kasi nangyari. Yung... Bakit puro mga ganyan na... Pero nangyari kasi dyan, I think it was prompted by the fact na yung isa sa mga boss doon sa Bamban. Boss. Maraming bosses. He was about to take off from Davao. Nakadating siya doon para From Davao, lumabas na Pilipinas. lalabas siya. Nahuli siya doon. Nahuli siya ron, natundo. Ayan. So, kaya yan na ngayon. Kailangan tignan ninyo to. Bakit niya gustong tumakas? Yun na nga sinasabi ni Alice, ni Mayor eh. Hindi naman ako tatakas. At ngayon, ang gagawin daw susunod ng DOJ, hihingi sila ng departure or hold departure order from the court. Pagkatapos niyan, lookout bulletin. Ano yan? May kaso na ba? Pinailan na ng kaso yan di ba? Pinailan na siya ng kaso. Pero hindi pa nagsisimula. Well, sinuspend na on the basis of that case. And then, yung criminal prosecution, inaayos na. Related daw yan doon sa Porac. Bakit doon sa Porac? Identified na ba sino ang principal figure doon? Wala pa, di ba?
Ang pinakahuling Hindi naman. Chismax. Chismax. Tungkol dyan sa Porac na yan. Hindi, ibig sabihin, bakit yung Bamban, inaatupag ngayon si Go, pero doon sa Porac, wala eh. Bakit yung mayor hindi ninyo inaano? Wala, yon. Bakit yung mayor? Bakit yung judge na bumabawi-bawi ng kanyang warrant search arrest? Search warrant. Oh. Anong bagong Chismax? Ang Chismax dan, a week or so before nag-grade doon, kasi Nagkaayusan na. merong isang dating cabinet minister. Dating cabinet member na humihingi na bilisan ang paglalabas ng permit ng PAGCOR. Sa PAGCOR inaayos. Oo. So hindi pa official na lisensyado to ng PAGCOR. Hindi pa. Hindi pa. Bakit nakapagpatayo ng ganyang kalalaking Hindi, dati building? kasi meron. Dati, pero binawi. Dati na meron. Dati na meron, nabawi. Okay. Na binawi ng PAGCOR. PAGCOR. Tapos, As para sa akin, pare, pag binawi ng PAGCOR yung lisensya mo, ba't hindi kasalanan mo? Ba't naman itong PAGCOR, hindi kinasuhan agad? kung hindi lang kinasuhan, dapat yung mga ari-arian yan, whatever it is. Ay, hindi. Ang Ano PAGCOR ay taga-bestow, taga-bigay ng lisensya, taga-approve. Hindi nga. Tagabawi. Nung binawi mo na yung lisensya, may dahilan. Oo. Pero hindi sila taga... Anong dahilan Hindi nun? sila taga-enforce, taga-monitor. O, ba't hindi mo sinumbong sa pulis at sinabi mong... Sinumbong po, pero inupuan, hindi na. Ha? Kaya ka, hindi, sinumbong pa, hindi mo daw sinumbong sa police. hindi. Kung merong Para cabinet i-enforce, dati na naglalakad ng ma-renew ang lisensya Mali sila niya. ng police na sinumbong. Ibig sabihin niya, napakalakas niyang grupo na yan. Dating cabinet. Dating cabinet eh. Nilalakad. Para bigyan Siguro nagtatawag pa ng gusto yun. baka nagtatawag pa yun. Nagtatawag pa yun. Parang grab na nakakapag-press conference sa Malacanang, yung gano'n. Okay. Hindi, matitindi itong mga ito. Matindi pare. itong mga to. Ngayon, ang sinasabi lang natin, sinasabi nyo na meron 300 to 400 other. Nasaan yun? Saan? Para ngayon pa lang, kasi walang mangyayari sa lokal kung hindi alam. Hindi pwede yun eh. Alam na mayor yun. Oo, alam nila yan. Lalo na yan, ganyan kalaki negosyo. Ang Lahat yan dadaan. daming buildings, tapos ngayon ang irarason mo. Hindi, binigyan lang namin yung lisensya, out of the 46 buildings, 5 lang. Pwede ba yun? Oo. Hindi kayo pupunta na at 1, 2, 3. Uy, sobra na sa 5. Daming building. Ay, 30 na. hindi po yan po, hindi po. Hindi ho po. hindi po yun. Dekorasyon lang po yung mga building. Hindi ho sila lisensyado. Props yan. Nag-gentrify po, kumakalat na yun. Urbanization dito sa amin. Or binasura daw po ng ombudsman yung MR, Yes. Motions for Reconsideration. Doon sa suspension. Nitong suspended Bamban, Tarlac Mayor Alice Go. And 2 others. Na-suspend po sila ng ombudsman, Yes. di ba? Ngayon, pumunta sila sa ombudsman at nag-motion for reconsideration. Tanggalin na raw. Ang sabi po ng ombudsman, walang compelling reason. Oo. To leave. Wala. Dahil sa preventive. Kaya wala kayo dismiss yung petition for MR. Paano yan? Tuloy yung kaso. Tuloy yung kaso. Tapos yung tuloy yung kaso, meron pang lookout bulletin. Yan. Malapit na kayo. Are the doors closing? Mahina tong legal team ni Alice Guo. Hindi ka mukha ng team ni De Lima, no? Oo, wala. Hina sila. Pro bono pa yun, ha? Pro bono pa yun. At Ito saka high price yung legal... ang suggestion ko sa iyo, Mayor, Mayor. kumuha ka ng isang US Senator o 2, tapos sa EU Parliament. EU Parliament. Baka sakaling. Itulak yung Itulak kaso yung mo. kaso mo. Tapos i-build up ka ng Rappler. Yes. Yan. Ng Nikkei. Yan. Yan. Yung government... Amnesty Mahina International. yung government release. Amnesty International, ang lupit eh. Mahina talaga. Trump up charges. Yan. Paano naman itong nangyari dito sa hacking? Security officer po, data security officer ng Manila Bulletin, ibig sabihin ng data security officer, ang trabaho mo ay pangalagaan.
Na safe kayo. na hindi kayo pwedeng pasukan. Eh, siya pa mismo yun nag-hacking. At ilan Mahigit 93, 93 websites. Kasama daw po dyan ang Department of Defense. Tsaka yung National Security Council. Yung Philippine Army. Aba, Iba talagang okay din siya tumarget AFP. Hindi kasi Ano? sinusubukan namin, kasi sasabihin namin later on sa kanila, na op. Ayan ang weakness nyo. weakness, Ayan. kailangan ayusin natin yan. Ay, hindi. Nagagamit daw sa column eh. Yung result ng hacking eh. Yan to be pa yan. That is an allegation in fairness to paring Art Samaniego. Although si Art nawala na eh. He's dropped out of view. Hindi ko na. Nagamit sa column. Pipiliin nila kung alin yung magandang Aanguluhan nila, in other words. nila. In other words, pinaglalaroan nyo. Yan ang ibig sabihin yan. But is that even legal? I mean, Of course not. Di ba? usually, yung Parang- white hacking kasi, may permiso ka dun sa Oo. principal na, okay gagantuin. And you don't call that hacking. Kangkong to eh. Kangkong. Hindi pwedeng hacking yung nagpaalam ka, hindi. Hindi. Nag-ano kayo, problem solving yun. Di ba? Consultant. Pero ito, walang paalam eh. Basta na lang pinasukan nila eh. Kaya hindi pwedeng lusot yun. Hindi, nagpaalam ako dun sa... Sino kinausap mo? Janitor? Hindi nga. Ng Hindi nga Armed alam. Forces? Hindi nga alam eh. Bakit? Hindi ba nag-a-approve yung janitor? Sino? Yung yung job order. Kaya niya raw ginawa yon to highlight that cybersecurity is not a priority in the Philippines. Yun na nga, alam na natin yun. But that's a noble objective para higpitan ang cybersecurity sa Ulol, bakit mo ginamit? At saka Bakit mo ginamit yung... bakit binigay mo ginawat na pangkolom? Inamin mo pa. At saka, bakit very specific yung mga targets mo? Oo. DND, Oo. Armed Forces, di ba? Philippine Army ba? Medyo mabigat-bigat. At saka hindi, pagkatapos mong ginawa yon, dapat sinabihan mo na sila. Oo. Hindi, hinintay mo na maaresto ka ng NBI eh. Bago mo sabihin yan eh. Di ba? Inaresto siya ng NBI. Yes, pare. arrested. At Kaya lang nabuko yan. Oo. hinanap siya. In other words, hinanap siya. So, yun daw kanyang telepono mismo. Nakita yung mga Exchanges. mga database. Database. So, nasa pina raw po si Art Samaniego. Kawawa naman ng bulletin. Na-involve pa rito. Walang kamalay-malay ang bulletin. At they are conducting their own On internal investigation. Well, Hindi nga. Pero hindi kasalanan ng bulletin yun. Kung may mga bulok sa mga Loob ng- empleyado nila, ilabas niyo yung bulletin, di ba? Sila nga ang sila nga ang gumagawa ng action dito para madisiplina yung mga. Pero yung mga iba, tinitira pa yung bulletin. That's not fair. Okay. So, ngayon po, ang DICT raw, saka Scam Watch. Scam Watch. Ganda. Bakit? Watch. Dahil wala nangyayari. Ako yung telepono ko puro pa rin, mga kung ano-anong text na nakukuha ko. Meron daw pong sila, nakikipag-usap na sila sa CICC, sabi ng DICT. Wow. Major move, Nakikipag-usap na sila. Dati kasi, hindi sila nakikipag-usap. Under mo yan eh. Yung CICC is an attached agency of the DICT. Sabi niya, announcement nila, DICT will discuss with CICC. Alam mo, dapat bago mag-press con, nag-discussion na kayo. Ilahad ko kanina yung pinag-discussionan nyo para, di ba, sa akin. Alam mo, ang isa pang nagiging problema rin dyan, ang tingin ng ibang mga cybersecurity offices ng yung within that particular interagency group, ang tingin nila dyan sa CICC, parang lang yun, reporting. Hindi ibig sabihin,
nagmo-monitor lang sila. Hindi nila Oo. Wala namang aksyon. action, hindi enforce, etc. Yung ganun lang. A vision, may vision lang. Semi-vision. Semi-vision. Alam namin kung saan yung mga ginagawa nila. Yan. Pero manghuli ka, hindi nila nagagawa. Ayan. Okay. Kailangan daw po nilang pag-usapan yan. Wow. Finally, meron ng aksyon. Mag-uusap na, pare. Sa dami-dami ng problema natin sa scamming, okay? Ito po, uulitin namin. Ano ba talaga ang patakaran, ang minimum na compliance ng mga gumagamit niyang data, public, para maproteksyonan kami? Kami walang kamalay-malay Ang aming mga data, ibinibigay namin sa mga kumpanya na yan. MaxiCare, Jollibee. Jollibee na nga lang. Kumain ka lang Jollibee na senior citizen ka eh. Ang laki pala ng danger na Ang DICT, kailangan po, binabantayan nyo sila. Ito mga kumpanya na to na nangangalap ng data from the public. Ano ba ang kanilang responsibility? Meron ba? Meron. Dapat meron. Paano nila ginagampanan yung responsibility niyan? At binabantayan nyo ba sila? Kasi kailangan tama yung si Kangkong Yan po mga kumpanya na yan, kailangan nilang gumastos sa cybersecurity. Kung hindi kayo gagastos at hindi nyo proteksyonan yung inyong mga customers, talagang magwawala. Dali-dali i-hack yan. Ang dami ng agency involved sa mga ganyan, National Privacy Commission, CICC, DICT, NTC, NBI, cybercrime ng PNP. Puro tayo lang po ng task force. Wala naman nangyayari dun sa... Araw-araw, pare, meron na. Kahapon lang, ilang tawag ang natanggap ko, pare. Hindi ko alam paano niya nakuha ang telepono ko. Finally, hindi ko na matiis. Sabi ko, tinext ko, what can I do for you? Ayan. Nakuha na data mo. Ano ba yan? Oo. Ano saan nangyari? Sumagot, sabi, o-offer po sana ako sa inyo ng loan. Patay. Wala naman link na i-click Wala. Pag yung delikado yun, pag may link, pakiklik sa'yo, patay ka doon. Ngayon, ang umpisa niyan nga is yung mga service providers. Tinanong ko Sabi ng PLDT, Service providers. 500 million missing messages. $500 million? Oo. Ganun din ang Globe. Out of how many? Hindi nila sinabi. Ilang billion ba ang messages dito sa Pilipinas? 60 billion? 100 billion? 1 trillion? 500 million yung inyong na pigilan? And they're working closely with And we only take your word for it na naka 500 million nga kayo na na-block? Ano ba yung smishing? Yun nga yung, di ba, yung gumagamit ka utilizing ng mga mga data. Usually, yung half a billion na yun. Half a million lang. Kalahating Half a million. half a billion, 500 million 5 buwan yun. Tapos ito, sabi naman ng Globe, So, deceiving din yung mga press release na ganyan. every one of its subscribers is listed in its database, leaving little or no space for online fraud to go undetected. Hindi totoo yan. Hindi yan. Subscribe yung baka nag-i-scam. Yun ang problema po natin. Oo. Kung ganyan pala na napakagaling nyo, bakit ang dami pa rin namin natatanggap? Okay, ako May naman, problema it's tayo. loan yung delivery nyo, hindi po namin ma-deliver. At dati na yan, pare. Click nyo daw ito para ma-deliver na. Siyempre ikaw, kaya yung ma-deliver. Ang Smart daw, naka 100,000 blacklisted na sila na subscriber. Ayun, bin-blacklist nila. 100,000. Out Ilang million ba ang subscriber? Ang subscribers nyo. Yan nga sinasabi natin yung tungkol doon sa, wala nangyari doon. Sa SIM Yung SIM registration, wala. Hindi naman daw yun ang silver Solution. bullet. Bakit nyo ginawa yung campaign? Ginawa ng campaign kaysa sa tourism. DOT. Sa DOT.
Napasakay tayong lahat di ba? Oh, hindi, because there is a law. There is a law tungkol dyan sa registration. Sila rin nagtulak ng law Oo na nga, yun because sinabi nila, ito na. Ang yung solusyon. ultimate solution. Hindi pala silver bullet. Hindi pala Hindi daw silver silver bullet bullet yun. pabago-bago na. Makakakain, ay makakapatay. Sino may sabi niyan? Si, NTC. NTC. o si, hindi si Oli. Hindi. Hindi. NTC talaga. NTC talaga. Yari si Sabi po ng Smart, yung kagalang-galang na Smart Telecommunications, gusto daw nilang magkaroon na they're building up partnership with the CICC. Solve na problema. You should have done... You don't have to put that because you are obligated, mandated to work with these guys. Hindi, they're building up partnership. Be proactive. Ngayon, yung tungkol dyan sa mga ganyan na mga hacking, etc. What we need, maganda nga ginawa ngayon ni na Director Santiago At least may nahuli sila at kinakasuhan. Yung iba, paano yun? Ang dami mo nahuli. Hindi, sabi po ng Smart, inutusan na raw nila yung mga dealer nila na to improve the integrity of their distribution process. Bakit ngayon parang yan yung sa rice So, ang may kasalanan, distributor. Para sa rice, yung may kasalanan yung retailer. Dito, Oo, sa dulo. Oo, Hindi. yung problema Oo. Pag nandito sa pinakadulo, yun na. Hindi. At least binigyan nila instruction. Parang, yung mga dealer. Parang parang trip to Jerusalem. Yung Paikot-ikot. Oo. pinakahuli, last touch. Kung sino last touch. Last touch, patay ka. Mali. Ikaw ba, pag nakatanggap ka ng scam message, pwede mo i-report? Anong gagawin mo? Kanino ka tatakbo? Kanino ka magsasabi? Itong number na to, ini-scam ako or what? Meron bang ganon? Meron bang ganon na Smart or Globe? Or CICC? Or NTC? Or They will be inundated. privacy? Napakalulog sila pag gano'n. Sa dami. Kung ako pa lang yan Kaya nga, anong recourse mo as a consumer? Ikaw ang niloloko. Ikaw na i-scam. Anong gagawin mo? Paano mo i-report ngayon? Meron ka bang mechanism to do that? Be vigilant. So, tayo ngayon na may kasalanan. Yun na nga, parang yun. Pag na-scam ka, hindi ka vigilant kasi. Ang problema pa nga dyan, pag yung pagre-reportan mo, ano rin yun, hack. Hindi patay na tayo kasi after dito nangyari doon sa bulletin nga, Diba? sino ba ang hindi pa nahahack na government di ba? Meron pala. Regulator. Ang PLDT raw, pag empleyado ka ng PLDT, i-screenshot mo yung scam. Tapos pwede mo ipadala sa PLDT. Okay yun. Marami yung kilala sa Smart. Sa mga empleyado. Oo. Bakit empleyado nyo lang ba target? Hindi, may kilala akong empleyado ng PLDT. Doon ko pa dadala. Hindi, kaya nga, yan, DICT, NTC, pag mayroon ho kayong, una-una muna, ito po ang mga features ng scam. 1, 2, 3, 4. Pag kayo encounter ng mga ganito, I-report nyo rito. Dito kayo pupunta. I-report nyo. Pagkatapos, Screenshot, report. Meron bang ganon? Wala yan, pare. screenshot report, at the same time, i-follow up ninyo yan. Anong nangyari doon sa nireport ko sa inyo? Nahuli ba natin yung mga Masyadong napakalaking trabaho niya. Kanya nga senior cut nila. Registration ng SIM card. Hindi nga silver bullet, hindi umubre. Hindi Di umubra. wala. Di wala. Walang mangyayari sa atin. Biktima tayo na scamming. Papabayaan na lang natin. Parang gano'n. Gano'n lang. 9:31 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Carambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Ngayon, June 26, 2024. Pare, pagbabalik ng lawin. Ayun. Isabong.
pinag-uusapan na. Sumulat sa PAGCOR ang isang matinding operator ng isabong. At nagmamakaawa, appeal, na alisin na raw yung suspension ng isabong. Umugong ngayon ng umugong to, paring Jonat. Oo. Okay? Kasi po, maalala nyo, yung isabong na yan, sinuspindihan ni President Rodrigo Duterte. Dahil ang daming Masyado nagkagulo, nagkapatayan, ang daming nasirang pamilya, nalulong sa sugal. Kasi ang dali eh. pati bata, lahat. Pumupusta by cellphone lang eh. 24/7. Tumiba dyan yung GCash, Globe. Naging yun ang kanilang basis for the profits. Yan. Tapos tinuloy po ni President BBM yan. Na-suspended. Nasuspended. Umuugong ngayon na ibabalik daw. Na nagkakaroon ng ugong. Ito po, mahigit 100 mayor dito sa Luzon, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Zambales, Sorsogon, kung saan po mga mayor, mahigit 100 po. Member sila lahat ng League of Municipalities of the Philippines. Sumulat naman ngayon kay President BBM. Wag na raw ibalik yung isabong. Okay. Kasi merong naglalabi. Pogo na lang daw. May naglalabi na ibalik yung isab. Meron pare. Meron. Lakas ng labi. Napakalakas daw nitong taon. Yung pong siyam yung binigyan ng lisensya ng PAGCOR Noon. Siyam yung grupo na yan. Naalala nyo, yun nga yung mga kanilang mga empleyado sa sabungan. Nawala na lamang. 34 yun. At hindi na pinapansin ngayon. Mukhang, ganyan talaga yung mga ganyang sindikato eh. Okay? Kailangan ng enforcement niyan may halong patayan eh. Ganyan din yung pogo. Tatayan, sobrang. Oo. Oo, pare. Ang illegal gambling or any gambling, talaga madugo yan. Paano kaya ito? Palagay ko naman pakikinggan ng presidente ito. Kasi mga mayor, mahigit 100. Mayor na mismo. Kasi siguro hindi naman sila kumikita ron. Pwede. Sa isabong. Meron daw pagbabago kasi. Kaya medyo na-revive. It will be a more regulated and entertaining Gaming. Yes. Yan. Sa totoo Part kaya of yan? the tourism development program. Totoo kaya yan? Tourism development. Oh, kasi may maraming mga foreigners ang natutuwa sa ano eh. Kaya ngayon, ang sinasabi nila, imbis na kung saan-saan nagkakaroon ng cockfight, doon na mismo sa registered na mga cockfighting Pwede pa arena. panoorin. Pwede kang panoorin at lahat. Tapos ito, Hindi, paano yung social effect? ang betting mo, para na rin yung betting sa off-track. At the same time, limited yung paggamit nung app. Ang objection dyan sa isabong, yung epekto, Social. yung social Yes. effect, Kasi ill effect. nagiging addiction talaga Oo. sa May kilala ko hanggang umabot ng 1 million talo niya sa isabong. At Bata saka lang po. mabilis Less ito. than 20 years old. Mabilis kasi ito dahil Ang dali eh. saka 24/7 Hindi ka na kailangan pumunta sa... Matutulog ka na lang, pwede kang magganyan. Meron po nagpakamatay. Na-report siya, nagpakamatay. Dahil Hindi, di naalala babayaran mo yung isang nanay, binenta niya yung anak niya, pambayad ng Hindi, ang debt niya sa sabong, sa utang niya. Aray ko. Nagbago isip niya nung hinahanap niya, hindi na niya makita. ang sinasabi ngayon dito, ililimit yung paggamit ng app to a certain period. At may oras. May oras. So hindi mo close dyan pag ganitong period. You can only, in other words, you can only bet on this particular. Well, how would that how will that solve the doon ko sa oras na yun tumaya. Samantalahin mo. Samantalahin mo. Oo. Ayos lang, kailangan ko rin naman matulog eh. Sasabihin.
At least yan, Hindi naman lahat ng better 24/7 na nakatutok dyan eh. Yung mga nagbebet, pare, mga ilang minuto lang yun magbebet. At ang dami mo nang matatalo. hindi. Siguradong matatalo kasi napakalaki nung kinikita ng operator eh. Saan galing lahat yung pera na yan? Di sa mananaya. At In least, other words, yung mga mananaya, siguradong talo. at least yan, once or twice lang, down na kagad yan. Million eh. It will be dilutes with millions of bets, etc. Mga isang araw lang yan, tapos na. So, what isabong are you talking about? Wala na yung app na yan. Wala na. Hanggang ngayon meron daw isabong pero illegal. Illegal. Matagal na. Tumatakbo pa daw yan. Para rin yan yung Bakit ba't hindi inuhuli? NTC, we are calling you. Ay. O, mga providers, we are calling you. Yung mga providers, paano sila nagpapalitan? Exchange of yung mga panalo, gano'n, talo, paano mo babayaran yan? GCash. Ang laki ng epekto nito sa mga pamilya. Kung matutuloy ang isabong na naman na yan. At least yung Pogo, ang mga biktima nun, abroad, mga Chinese. Hindi Pilipino. Hindi, ang sinasabi, Yung sugal ng gaming ng Pogo. Kaya nga kailangan nila ng natatao ng computer from China dahil sa language. at sa kanyang isabong daw, limited ang number of games na nasa Hindi kikita yung mga may pasabog. Bahala kayo, basta ako, pinagbigyan ko na kayo. Malakas ka sa akin eh. Basta ito ang mga requirements ngayon. Okay. Ito naman, wala daw pong congressional elections dyan sa mga embo-embo. Embo. Paano kaya to, parang Jonat? Di walang... In the continuing You're denying saga these of- people. Oo, in the continuing saga. Saga. oo. Ilang daan libo yan? Disenfranchise sila? More than 300,000 sa Embo. Okay. Yan daw po mga embo-embo na yan. Kasi nga nalipat yan from Makati. To Taguig. Mga barangay, 10 barangay yan eh. Napunta sa Taguig. Sabi po ng COMELEC, hindi pa sila makakapag elect ng kanilang congressman. And then it has also an effect on the remaining 3 barangays nandyan sa district na yan in Makati. Ano ibig sabihin? Tatlo lang may iwan eh. Paano yun? May congressional district yung tatlo na yun? Yan ang sinasabi ng COMELEC. Hindi Wala pa rin. naisip ng Supreme Court yun nung kanilang... Hindi. Kaya daw Ginawa sinasabi ng tong, COMELEC, ruling ito na to. sinasabi ni Chairman, para ang Congress will come out with a bill. Para Iayos yan. iayos yan. Meron pa naman panahon eh. Meron pa. Pwede pa naman. So, iaayos yung 10 barangay, mapupunta na sa It will Taguig. Another congressional district ba in yan? Taguig, yes. Ito yung So, tatlo na yung district ng Taguig. And then, i-retain yung district na yan sa even with 3 barangays. Yung tatlong barangay, may another talagang district. Ang mangyari doon, yung 3 barangay na yan, isasama yung ibang mga barangays doon sa isang district para... Iba na ang kanyang congressman. Oo. Ganon. So, that will require... Sino tatakbo mayor sa Taguig? Yan. Yan. That is an interesting... That is a very interesting issue. Question. Sino kaya? Maganda to eh. Kasi magandang bakbakan to eh. Ganda talaga yan. Meron pong sinasabi ang ngayon, ang DSWD, ang pinakamamahal nating DSWD. Good news daw. Pare. 4-piece, good news. 5th anniversary daw kahapon ng institutionalization ng 4-piece. 4 Wow. 5th anniversary. What? Kaya nagkaroon po sila ng selebrasyon diyan sa DSWD. Kung ako, iiyak ako dito. Oo, kung ako, iiyak Hindi ako. magse-celebrate eh. Sa halip naman, ako. Mag-celebrate. Ilan years? 5th anniversary of the institutionalization of 4-piece. Kahapon daw.
pinagbubunyi nila na ang Pilipinas kailangan magkaroon ng ayuda ng 4Ps. Ako, mahihiya ako dito. Dapat kami. Parang hindi pa nagmamalaki, no? Ha? Hindi pinagmamalaki yung ganyan. May celebration pa eh. Nagpiesta pa eh. Mga lokon to. Just sa central office. At nag-announce po si DSWD Secretary Rex Gatchalian. 2 raw ang kanyang accomplishment na improvement. At aprobado na raw yan ni President Marcos. Number 1. Ito pare tindi to. Inflation-proof na ang 4Ps. Ano ibig sabihin yan? Kung ano po ang inflation rate, ang I-index. DSWD, dadagdagan yung ipamimigay sa 4Ps. May indexation. Ah. Matutuwa. Para daw po kawawa naman yung mga kababayan natin na tumatanggap nito dahil Kaya maliit ako lang yun. nakaganito na lang eh. Ha? Kaya ako ano. At yan daw po, they're working with the NEDA at saka sa PSA para malaman magkano ba ang idadagdag sa 4Ps based on the inflation. Yan. Maganda yan. Pero hindi po nabanggit ng kagalang-galang na sekretary, Gatchalian, kung ano yung magkano yung leakage yung 4Ps. Alam ba kung magkano leakage? Nagkaroon na ba ng study? Wala. Wala pa. Administrative cost. Meron na ba study? Dati, meron. ADB yun. ADB yung nag-study at nilampaso itong 4Ps na to. Laki daw ng Administrative nasasayang. cost, leakage. Tapos yung isa pa daw initiative, yung first 1,000 days. So apparently, bibigyan daw ng 400 piso ang bawat households kapag merong buntis doon at merong nagpapadede na nanay. Yan, 400. Ito yung first 1,000 days initiative. Ano po yan eh? Yan yung first 1,000 days. May movement ngayon worldwide. Yung magmula sa conception ng bata, Sinapupunan. sinapupunan pa lamang po, kailangan inaatupag na yung nutrition yan. Yes. Para hindi So yung first 1,000 days na yun, kasama yung nandun ka sa tiyan ng nanay mo. Oo. Pag hindi ka nagkaroon ng proper nutrition, in other words, yung nanay ay hindi nakakain ng tama, yung anak stunted. Mababansot. Oo. So, meron daw pong ganyan, 400 pesos additional. Masusolve ba yung stunting? 400 pesos. Drop in the bucket. Mas malaki ang itotong. Ano 400? Ano iba maibibili no? Diesel ramen? Ano? Diesel ramen. At saka tong eats. Ganda nung kanilang theme sa kanilang celebration. Ano? 5, kasi 5th anniversary. Kwento at larawan ng pangarap. Ipapangarap mo Lalim magiging naman ano nun. ka? Pagtataya, pagbabago, at pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ipapangarap mo na forever kang ayuda? Ayuda ang pinag-uusapan natin eh. Parang... Larawan lang alam ng mo naman, pangarap. ano pa? Bakit natin Panaginip, pinagbubunyi na we have become an ayuda addicted? Imbis na trabaho o livelihood o... yung bang... Kasi daw may transformative impact Transformative. and collaborative efforts. Who the hell thinks of these things? Ano? yung mga ganyang klaseng justification. Transformative. Sa si Gatchalian po, commended, pinangarangalan ang management office ng 4Ps. Okay? Kasi daw, tuloy-tuloy ang kanilang improvement efforts. To implement. To deliver more ayuda. To empower the participants. Ayan.
Confirmed na yung mas malaking gastos sa administrative niya. Inayupak ng programa yan eh. Hindi, nagkaroon ng IT eh. Oo. Iano ninyo yung cybersecurity dyan sa IT ninyo dyan sa Porpis. Ha? Iayos ninyo. Baka ma-hack kayo dyan. Maiiba yung mga recipients. Ano ka, itong yan digital, lalong dumali ang pagnanakaw dyan sa programa na yan. Dati, kasi nakawan. Mahirap yun. Ngayon, digital na lang eh. Di ba mas madali yun? Calling. Ha? NBI, yung hackers dyan. Oo. Matignan na ninyo. At meron pa daw silang photo exhibit. Alam mo pare? Pare ba, ba't Nakakalungkot itong mga ganyan mga exhibit state. pa. showcasing? Showcasing ayuda. Pantawid, pamilya, memory lane. Nakalungkot siya, may memory lane ka pa. Ayos ah. Photo exhibit. Masisira diskarte ko rito. Memory lane. Okay. So pati si Masisira diskarte mo? pati si Archbishop Sok Villegas dapat inaano niya diyan. Parang naging no? Ito ang ating banner program Ayuda sa solusyon ng poverty sa Pilipinas. saka nutrition. Alam mo, Nakakalungkot. Talaga. bakit may celebration pa kayo? Pinag-celebrate nyo na kailangan nating ayudahan ng bilyon-bilyon ang 4.4 million households. Mabuti man lang kung sinabi nyo, okay, out of the original na up to now. Ito na ang mga nag-graduate. Ito na yung mga nag-graduate dyan, etc. etc. Hindi, katawa-tawa yung results nila eh. Hindi nila pwede sabihin yun. 30,000. Halimbawa, 30,000 na raw nakaka-college Naka-college graduate. graduate, Brad. Out of 4.4 million households, naka 30,000. Ni wala, 0.001. Parang ganon. Tapos sabi niya, yan daw ang katibayan na successful. Umuubra yung... Successful. Okay. Maya-maya may entry pa yan sa sa Anvil Awards. IABC Will Award. Meron silang... Ito, this is my challenge to these people. Okay. Kung makakuha kayo ng award, world ito global award, na kayo ang pinakamaayos na nag-aayuda, yan. Baka humanga ka. Baka humanga ako. Baka lang. Oo, kasi tayo lang ang ganyan. From the start kasi, yung ginagawa nila, hindi na makahanga-hanga eh. Yung nga nag-umpisa nito, yung mga bulsa Mexico, Brazil, etc. Wala na nga. Sinara na yan. nila yung kanilang mga programang gano'n. Nakita nila kalokohan It lang. doesn't work. Oh. Doesn't work. Paano yan? Paano yan? Paano yan? Kwento at larawan ng pangarap. Mamamatay. Meanwhile, tuloy ang kagutuman ng mga bata. Hindi, nasa leadership yan eh. Hindi, sa bagay pag nag-ayuda ka. Parang gusto nung leader nila, meron mga ganyan na celebration and things like that. Sa bagay pag nag-ayuda ka pare, gaganda yung panaginip mo eh. Kasi kukunti yun eh. Noodles, ka. Di talagang mahihilo ka doon. Para bang sinasabi nila na... Ito, ang dapat nating programa. Mali. Virtues, We're on the right track. Yan. righteous, and everything. Hindi nila sinusundan itong papasok na ito. Ito talagang nasa right track. Ito. Alin? Yan. Right track. Ito ang right track. Yan, ang food security. Bangos sardinas yan eh. Hari ng bangos sardinas dyan sa Pangasinan. Okay, sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Hanggang bukas dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, andito na. Yep. Naka-blazer. Crew ata ang tawag dyan sa kulay ng blazer na yan eh. Ang ating mismo Siya na. award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa kanyang Ronda Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ
Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.